Gustong paimbestigahan sa Senado ang umano'y human trafficking at sexual abuse ni Pastor Apollo Quiboloy. Sa privilege speech ni Senator Risa Hontiveros, isiniwalat niyang may ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na Sabi naman niya, forget the past, mistakes, and side with SMNI. Paulit-ulit ko sinabi, di ba? I'm supporting SMNI. Pero it doesn't mean pag may mali na, hindi na ipapaliwanag dito. Pag pipikit-pikitan na lang ako pag may nakita tayong mali. Kaya nga, binubusisi natin. Pagpasensyahan nyo na po mga kapatid, ha? Hindi po kasi ako panatiko eh. Yan po ang iniiwasan ko sa channel na ito at naiinis ako sa mga followers na panatiko. Okay? Kung panatiko kayo, layas-layas na ako kayo dito. Okay. Tuloy. Munuan ni Quiboloy ang humingi ng tulong sa kanyang opisina. Andali, baka mamaya maniwala naman iba na galit ako. Hindi po ako galit, nagagalit-galitan lang ako, ha? Kasi iba dyan, bakit pikon? Napikon si Manat Bay kay Kairi. Hindi po ako pikon. Kasama lang po to sa acting ko, ha? Natutunan ko po ito kay ano eh. Hindi, totoo naman to. Ilang beses ko nang inamin sa inyo to eh, di ba? Natutunan ko to kay style ni Papa Jack to noon sa Lab Radio pa eh. Baka kasi mamaya yung iba dyan sabihin, si Banat Bay, pikon naman. Hindi po ako pikon. Nag-aala Papa Jack lang tayo sa politics. Inuutusan daw ang mga miyembro na mamalimos gamit ang sulat na kunwari ay solicitation para sa isang organisasyon o di kay tulong sa pag-aaral. Pero napupunta raw ang pera sa simbahan. Grabe tong revelation ni Hontiveros, ha. Naku po. Yari. Hindi, eto, wait lang. Una, hindi ako naniniwala kagad, okay? Baka sabihin naman ng iba, naniniwala ako kay Hontiveros. Kasi may mga sinabi si Hontiveros na meron daw talagang abuse. May mga abuse na lumapit sa kanya. Parang kaya nga tinutulad ni Hontiveros itong si Pastor Quiboloy kay yung dun sa isa, yung yung presidente ng North Korea. Pangalan no? Ayun, si Senyor Aguila. Presidente na. Si Senyor Aguila, tinutulad siya ni Hontiveros. Kaya lang, as of now, wala pang ebidensyang inilalabas si Hontiveros. Ha? Kapag hindi raw na... Kaya ako, agree ako na sana, kung talagang, kasi ang nangyayari dito, siraan na lang eh. Siraan, kaya nga, di ba sinasabi kong paulit-ulit, naiinis ako yung siraan ng siraan. Sisiraan ng Congress, sisiraan ng Senate. Di ba? Tapos may, maganda, imbestigahan talaga. Di ba? Ayun, magano kayo, ituloy nyo yung hearing sa Senate na magkaalaman talaga kung sino nagsisinungaling. Abot ang kota ay minamaltrato sila. May mga lumapit din daw sa kanyang tanggapan na inabuso mismo ni Quiboloy. My office is in possession of an affidavit detailing the sexual abuse inflicted by Quiboloy. Kaya lang yung mga affidavit na yan eh. Naku, nakakatakot yan. Di ba? Nataalala nyo yung mga sinungaling na witness noon. Yung isa, yung kamukha ni... Ano ba pangalan nyo? Kamukha ni Tipi na mataba, na maitim lang? Yan, mahirap eh. Naalala nyo noon yung witness na nasa Senate din, tapos ngayon nakulong na? Ano pangalan? Hindi si Matobato. Isa ba? Hindi si Benur. Bakit? Lahat ba yan kamukha ni Tipi na maitim? Matobato, Benurloy. Isa pa! Yung may sinto-sinto, parang parang si Senyor Aguila din. Hindi, makahula. Ayun, si Bikoy. Di ba? Kaya nakakatakot eh. Ngayon maganda, hindi, totoo lang ha. Maganda magharapan. Magharapan kasi tandaan ninyo, nung panahon na nagharapan kay Pulong, di ba si Pulong Duterte noon, hinarap kay Trillanes?
doon mo na-prove na sinungaling to si Trillanes, di ba? Ngayon, maganda magkaharapan, di ba? himself on a minor. My office is in direct contact with a woman who... Ayan, buti pati siya pinaliwanag. Kasi sinasabi ni Banat, may source ang sabi ni Eric sa Congress, pero sabi din niya, hindi niya binerify kung totoo yung info na sinabi ng source. Yun nga yung sinasabi ko, paulit-ulit na hindi ata nila naintindihan o hindi ko lang naipaliwanag na maayos. Maraming salamat, Jologs. Hindi kasi tama eh. Inamin naman talaga ni Ka Eric na hindi niya binerify agad-agad yung source. Ibe-verify pa lang daw niya. Yun yung pagkasabi niya. Sandali. Bago ka dapat magsalita, i-verify mo muna. Although, tama naman yung ginawa niya, patanong. Kaya nga, lusot siya. Honestly, sa tingin ko lusot talaga siyang sa libel. Kasi patanong eh. Okay? Tapos, kung may malicious intent, napakahirap patunayan yan, lalo na kung ang binabanatan mo public official, di ba ho? So mukhang malabo yun. Talagang lulusot siya sa libel noon. Ngayon, eto halatang-halatang pinupolitika yung kanyang pagka-detain sa kamera. Politika. Obvious na obvious naman po yun. while not a minor, when the sexual abuse happened, lives with the trauma it has brought and continues to fear for her safety. Alam mo, ako payag ako kasi alam mo kawawa naman din siya, no. Kawawa rin naman si Kibuloy kung hindi totoo yung sinasabi. Siya, isipin niyo yung senador ka eh. May arena ka to isipin niyo, tandaan niyo, lusot sila diyan pagka sa libel kasi nagsalita siya doon sa alam ko sa plenary siya nagsalita eh. So medyo lusot-lusot siya diyan, di ba? So unfair para kay Kibuloy yan. Dapat humarap si Kibuloy at talagang magkaroon ng pagdinig sa Senate, ipatawag talaga siya. Tapos sabihan niya si Ontiveros na stop. Ganun siya. Malay mo biglang kapag si Ontiveros, di ba? Ay nako.